Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis na pangarap ay maaaring maging pinakapait na bangungot. Sabi nila, ang kasal ang simula ng isang bagong kabanata. Pero paano kung ang simula na yung inaasam ay siya rin palang nakatakdang maging katapusan? Paano kung ang lalaking pinangakuan mo ng habang buhay ay siya palang may plano na wakasan ang iyong buhay? Ito ang kwento ni Tala at ito ang kanyang huling tagay. Napakaganda ng lahat. Iyon ang tanging nasa isip ni Tala Serrano habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa loob ng bridal suite ng Villa Esmeralda. Ang sutlang tela ng kanyang bestida ay marahang yumayakap sa kanyang katawan at ang belo na nakasabit sa kanyang buhok ay tila isang ulap na nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Sa labas, naririnig niya ang malamyos na tugtog ng isang string quartet at ang masayang hagigikan ng mga bisita. Amoy ng puting rosas at sampagita ang nangingibabaw sa hangin. Ito na yon. Ang araw na pinangarap niya mula pa noong bata siya. Ang araw na magiging isa na sila ng lalaking kanyang pinakamamahal, si Dante Montenegro. Napangiti si Tala sa pagbanggit pa lang ng pangalan nito sa kanyang isipan. Isang perpektong Ginoo, maginoo, matipuno, at may mga matang nangungusap na tila kaya nitong basahin ang bawat nilalaman ng kanyang kaluluwa. Mula nang magkakilala sila, ipinadama sa kanya ni Dante na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Siya, isang ulilang simple lang ang pangarap, ay natagpuan ng kanyang prinsipe. Bumukas ang pinto at pumasok si Amara Montenegro, ang kanyang magiging biyenan. Nakasuot ito ng isang eleganteng emerald green gown, bagay na bagay sa pangalan ng mansyon. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting kasing perpekto ng mga perlas sa leeg nito, ngunit hindi kailanman umabot sa mga mata. "Are you ready, Hija?" tanong nito. Ang boses ay kalmado at may awtoridad. "Your groom is waiting. Huwag mo siyang paghintayin." Tumango si Tala. Ang puso niya'y kumakabog sa tuwa at pananabik. Inalalayan siya ni Amara palabas ng silid at sabay silang naglakad sa pasilyo patungo sa hardin kung saan gaganapin ang seremonya. Bawat hakbang niya ay tila isang paglipad. Bawat ngiti ng mga bisitang nadadaanan niya ay nagpapatunay na ang lahat ng ito ay totoo. At naroon siya, si Dante, nakatayo sa dulo ng aisle. Sa ilalim ng isang arko ng mga puting bulaklak, ang gwapo niya sa kanyang puting suit. At nang magtama ang kanilang mga mata, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Para kay Tala, ang ngiting iyon ang kanyang buong mundo. Naging mabilis ang lahat. Ang paglalakad niya patungo sa altar, ang pagbigkas nila ng kanilang mga panata, at ang matamis na halik na nagpatunay ng kanilang pag-iisang dibdib. "Mahal na mahal kita, Tala, Mrs. Montenegro," bulong ni Dante sa kanya. At naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nagsimula na ang reception, ang masayang tugtugan, ang masasarap na pagkain, ang walang katapusang pagbati. Si Tala ay nasa gitna ng lahat ng ito, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Dante. Inakbayan siya nito at dinala sa gitna ng dance floor. Habang sila'y nagsasayaw, isinandal ni Tala ang kanyang ulo sa dibdib nito. Dito, sa mga bisig ni Dante, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya ay buo siya. Pagkatapos ng kanilang sayaw, inilahad ni Dante ang 2 kopita ng champagne na gawa sa kristal. "Para sa ating bagong simula, mahal ko," sabi ni Dante, ang mga matay nagniningning. Itinaas nito ang kanyang kopita. "Isang tagay para sa ating walang hanggang pag-ibig." Ngumiti si Tala.
Itinaas din niya ang kanyang kopita, handa nang salubungin ang sa kanya. Ngunit bago pa man maglapat ang dalawang kakristal, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang siko. Si Aling Liwayway, ang matandang kasambahay ng mga Montenegro na naging malapit sa kanya. May kakaibang lungkot at takot sa mga mata nito. Isang bagay na hindi nababagay sa masayang okasyon. "Ma'am Tala," bulong nito. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa lakas ng tugtog. Humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. "Pakiusap." "Huwag." Napakunot ang noo ni Tala. "Aling Liwayway, anong—" Hindi niya pinansin ang pagtataka sa mukha ni Dante. Lumapit pa si Aling Liwayway, ang mga labi malapit sa kanyang taingaa, at ibinulong ang mga salitang magpapaguho sa kanyang mundo. "Huwag mong iinumin. Nak, lason yan." Para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Biglang huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang masayang musika ay tila naging isang ugong na nakabibingi. Tumingin siya kay Dante. Sa perpektong mukha nito, sa ngiti nitong na ngayon ay tila isang maskara ng demonyo. Tumingin siya sa kopitang hawak niya. Ang ginintuang likido sa loob nito ay hindi na simbolo ng selebrasyon, kundi ng kamatayan. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang pag-iisip ay naguguluhan. Isang biro, isang pagkakamali. Ngunit ang desperasyon sa mga mata ni Aling Liwayway ay nagsasabing totoo ang lahat. Kailangan niyang magdesisyon. Ngayon din, sa isang iglap, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sandali, huminga ng malalim, at muling iminulat ang mga ito na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang namangiting peke, isang namangiting puno ng takot. "Para sa atin," sabi niya kay Dante. Ang boses ay pinilit niyang huwag manginig. Itinagay niya ang kanyang kopita. Ngunit sa halip na inumin ito, marahan lamang niyang idinampi ang gilid ng kopita sa kanyang mga labi. Sapat lang para mabasa ito. Hindi niya hinayaang may pumasok na kahit isang patak sa kanyang bibig. Pagkatapos, sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang bagong asawa, bumagsak si Tala sa sahig. Ang kopita ay nabitawan at nabasag, at ang kadiliman ay tuluyang bumalot sa kanya habang kusa niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Habang nakahandusay at nagkukunwaring walang malay, dinig na dinig niya ang sigawan at pagkakagulo. Ngunit isang boses ang naging malinaw sa lahat. Ang malamig at matigas na boses ni Amara Montenegro na nakayuko malapit sa kanya, bumubulong sa anak nito. "Siguraduhin mong tapos na ang lahat, Dante. Walang puwang sa pagkakamali." Ang huling alaala ni Tala, bago siya mawalan ng malay, ay ang malamig na boses ni Amara. Ngayon, ang una niyang naramdaman sa kanyang paggising ay ang matigas at malamig na semento sa kanyang likod at ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Wala na ang maningning na ilaw ng mga chandelier. Wala na ang musika. Wala na ang masasayang tawanan. Ang tanging narito ay ang nakakapasong dilim at ang nakabibinging katahimikan. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Halos wala siyang maaninag. Nang subukan niyang bumangon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang bestida. Ang damit na simbolo sana ng kanyang kaligayahan, na ngayon ay tila isang sapot na bumabalot sa kanyang bangkay. Biglang bumukas nang marahan ang isang pinto, nag-iwan ng manipis na sinag ng liwanag. Kasabay nito, pumasok ang isang anino. Napapikit si Tala sa takot. Ang puso niya'y umakyat sa kanyang lalamunan. Ito na ba ang katapusan niya? "Tala, anak." Ang boses na yon, mahina at nanginginig, ngunit puno ng pag-aalala. "Aling Liwayway?" Bulong ni Tala. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Mabilis na lumapit ang matanda. May dalang isang maliit na kandila. Sa liwanag nito, nakita ni Tala na nasa loob sila ng isang lumang bodega. Nakapatong sa tabi niya ang isang bungkos ng damit. Isang simpleng blusa at pantalon na malayo sa karangyaan ng suot niya.
Wala tayong oras, sabi ni Aling Liwayway. Ang bawat salita ay nagmamadali. Kailangan mo nang magbihis. Akala nila ay wala ka ng buhay. Naghihintay lang sila sa doktor na pipirma ng death certificate mo bago kanila itakbo sa ospital. Isang aksidente ang sasabihin nila. Atake sa puso sa araw ng iyong kasal. Nanginginig ang buong katawan ni Tala habang pinoproseso ang bawat salita. Hindi ito panaginip. Totoo ang lahat. Ang pagmamahal ni Dante, ang kabaitan ni Amara. Lahat ay isang malaking kasinungalingan para patayin siya. Tinulungan siya ni Aling Liwayway na hubarin ang mabigat na bestida. Habang tinatanggal ang bawat butones, pakiramdam ni Tala ay hinuhubad din niya ang kanyang dating pagkatao, ang mapaniwalain at nangangarap na si Tala. Isinuot niya ang simpleng damit, malamig ang tela sa kanyang balat. Isang paalala ng malagim na katotohanang kanyang kinakaharap. Makinig ka sa akin, sabi ni Aling Liwayway. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ni Tala at tiningnan siya ng diretso sa mata. Dadaan tayo sa pasilyo sa likod. Walang masyadong tao roon, pero may isang gwardiya na nag-iikot. Kailangan nating makalagpas sa kanya. Tumango si Tala. Kahit pakiramdam niya ay bibigay ang kanyang mga tuhod anumang oras, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Sumilip si Aling Liwayway sa magkabilang gilid bago siya sinenyasan na sumunod. Nakayapak sila, at bawat tapak nila sa malamig na sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang halimaw na nag-aabang. Sa dulo ng pasilyo, may isa pang pinto, ngunit bago sila makarating doon, isang gumagalaw na liwanag ang kanilang natanaw. Ang flashlight ng gwardiya. Mabilis silang nagtago sa likod ng isang malaking cabinet. Pinigil ni Tala ang kanyang hininga. Dahan-dahang lumalakad ang gwardiya. Ang sinag ng kanyang flashlight ay paruot parito, tila isang mapanuring mata na naghahanap. Isang pulgada na lang at matatamaan na sila ng liwanag. Napapikit si Tala ng mariin, nanalangin na sana'y hindi sila makita. Ilang segundo na, parang isang kawalang hanggan ang lumipas bago nagpatuloy sa paglakad ang gwardiya palayo sa kanila. Nakahinga sila ng maluwag. Ngunit sa kanyang paggalaw, hindi sinasadyang natabig ni Tala ang isang nakapatong na lata sa ibabaw ng kabinet. Gumawa ito ng isang maingay na kalansing nang bumagsak ito sa sahig. Pareho silang natigilan. Ang ingay ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Sino yan? Sigaw ng gwardiya. Kasunod noon, narinig nila ang mas marami pang yabag na papalapit at isang boses na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Anong nangyayari dito? Boses ni Dante, puno ng inis at pagmamadali. Hanapin ninyo. Bilis! Dito, nak! Hila sa kanya ni Aling Liwayway patungo sa kabilang direksyon. Ngunit alam nilang pareho na mahuhuli sila. Sa isang iglap, bumitaw si Aling Liwayway sa kanya. Kumuha ng isang sirang paso at tumakbo sa kabilang pasilyo. Aling Liwayway, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Tala. Tumingin sa kanya ang matanda at sa mga mata nito ay nakita ni Tala ang tapang at sakripisyo. Gagawa ako ng paraan. Tumakbo ka na. Huwag kang lilingon. Bago pa man makasagot si Tala, malakas na ibinato ni Aling Liwayway ang paso sa dulo ng kabilang pasilyo, lumikha ng mas malakas na ingay. Nandoon, sigaw ng isang gwardiya, at lahat ng yabag at liwanag ng flashlight ay nagtungo sa direksyong yon. Ito na ang kanyang pagkakataon. Pumunta ka sa baryo Magdiwang, pahabol na sigaw ni Aling Liwayway. Hanapin mo si Kaela Guas. Mag-iingat ka, anak. Tumakbo si Tala. Tumakbo siya na hindi lumilingon, tulad ng sabi ng matanda. Tumakbo siya na may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Narating niya ang pinto sa likod ng hardin. Tinulak niya ito ng buong lakas at sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tinahak niya ang pamilyar na hardin kung saan sila ikinasal kanina. Ngunit ngayon,
Ang mga magagandang rosas ay tila may mga tinik na handang sumugat sa kanya. Walang humpay ang kanyang pagtakbo hanggang sa marating niya ang mataas na pader na bakal sa likurang bahagi ng mansyon. May maliit na siwang doon na sapat para sa kanyang katawan. Hirap man ay ipinagkasya niya ang sarili. Sumabit ang kanyang damit, nagasgasan ang kanyang balat, ngunit hindi niya ininda. Ang mahalaga ay ang makalabas, ang makalayo. Nang sa wakas ay makatawid siya, bumagsak siya sa maputik na lupa sa labas. Malaya na siya. Ngunit kasabay ng kalayaan ay ang katotohanang siya ay nag-iisa. Walang pera, walang telepono, walang matatakbuhan. At sa di kalayuan, narinig niya ang malalakas na kahol ng mga aso kasabay ng mga sigaw ng mga gwardya. Nandito siya! Nakalabas! Hanapin niyo si Tala! Nagsimula na ang pangangaso at siya ang kanilang hinahabol. Tumakbo si Tala. Iyon lang ang tanging alam niyang gawin. Tumakbo palayo sa mga kahol ng aso, palayo sa mga sigaw, palayo sa mansyon na dapat sana'y magiging pugad ng kanyang mga pangarap, ngunit naging kulungan ng kanyang bangungot. Ang putik sa kanyang mga paa at ang matutulis na bato na tumutusok sa kanyang mga talampakan ay hindi niya ininda. Ang sakit ay nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya at kailangan niyang manatiling buhay. Ang mga pangalang binanggit ni Aling Liwayway ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Isang mantra na nagbibigay sa kanya ng lakas. Baryo Magdiwang, Kael Aguas. Baryo Magdiwang, Kael Aguas. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal tumatakbo sa ilalim ng madilim na langit. Ang mga eleganteng kabahayan na nakapalibot sa Villa Esmeralda ay unti-unting napalitan ng mas simpleng mga tahanan hanggang sa ang kalsada ay naging isang baku-bakong daan na lupa. Ang pagod ay unti-unti nang gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang bawat paghinga niya ay tila isang punyal sa kanyang dibdib. Sa wakas, pagod at halos hindi na makalakad, natanaw niya ang isang arko na gawa sa kawayan. Nakasulat dito, sa kupas na pintura, ang mga salitang nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Baryo Magdiwang. Nakalagpas siya. Ngunit ang baryo ay tahimik at tulog na. Ang mga bahay ay pawang madidilim na. At ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan. Paano niya hahanapin si Kael Aguas sa ganitong lugar? Naglakad siya ng dahan-dahan, halos gumapang sa sobrang pagod. Isang ilaw ang nakita niyang nakabukas pa sa isang maliit na tindahan. Isang matandang babae ang nag-aayos ng kanyang mga paninda. Nag-aalangan man, nilapitan ito ni Tala. "Magandang gabi po," sabi niya. Ang boses ay paos. "Naghahanap po ako ng isang tao. Kael Aguas po ang pangalan." Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang kanyang maruming damit, ang kanyang magulong buhok, ang mga galos sa kanyang braso. May pagtataka sa mga mata nito, ngunit may bahid din ng awa. "Si Kael? Dooy sa dulo ng kalsadang yan," sabi ng matanda sabay turo sa isang madilim na landas. "Ang bahay na may malaking puno ng mangga sa harapan. Mag-iingat ka, ineng. Mukhang malayo ang iyong pinanggalingan." Nagpasalamat si Tala at tinahak ang itinurong daan. Bawat hakbang ay mas bumibigat, ngunit ang pag-asang makakahanap siya ng tulong ang nagtulak sa kanya. At naroon nga, sa dulo ng landas, isang maliit na bahay na kubo na nakatayo sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga. Walang ilaw, walang ingay. Kinakabahan siyang lumapit at kumatok sa pintong gawa sa kahoy. "Tao po?" Mahina niyang tawag. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas ngayon. "Tao po, pakiusap. Tulungan ninyo ako." Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng paggalaw sa loob, na sinundan ng pagbukas ng bintana. Isang lalaki ang dumungaw. Ang mukha niya'y bahagyang natatanglawan ng liwanag ng buwan. Magulo ang buhok nito at bakas sa mukha ang inis dahil naistorbo sa pagtulog. "Sino ka? Anong kailangan mo sa ganitong oras ng gabi?" tanong nito. Ang boses ay magaspang at malamig.
Ikaw po ba si Kael Aguas? Tanong ni Tala. Nanginginig ang boses. Sumama ang tingin ng lalaki. Ako nga. Bakit? Pinapunta po ako dito ni Aling Liwayway, sabi ni Tala. Halos maiyak na. Kailangan ko po ng tulong. Pakiusap. Bumaba ang lalaki at binuksan ang pinto. Sa mas malapit, nakita ni Tala ang kanyang anyo. Matangkad ito at matipuno ang katawan. Ngunit ang mga mata niya ay walang emosyon, malamig. Tila may pader na nakaharang sa sinumang susubok na pumasok. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Kael. Ang tingin ay sinusuri ang kaawa-awa niyang kalagayan. Walang pag-aalinlangan, ikinuwento ni Tala ang lahat. Ang kasal, ang lason, ang pagtakas, ang bawat salita ay lumalabas sa kanyang bibig na may kasamang panginginig. At takot, umaasa siya na makikita sa mga mata ni Kael ang awa, ang pag-unawa. Ngunit wala. Nang matapos siya, tinitigan lang siya ni Kael. Ang mukha ay blanko pa rin. Umalis ka na, sabi nito. Ang boses ay kasing tigas ng bato. Natigilan si Tatala. Ano po? Ang sabi ko, umalis ka na. Ulit ni Kael, mas mariin ngayon. Wala akong pakialam sa kwento mo. Ayokong madamay sa gulo ng iba. Gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Tala. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ito ang kanyang kahahantungan. Isang pintong isasara sa kanyang mukha. Pero pinapunta ako dito ni Aling Liwayway. Sabi niya tutulungan mo ako. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala na akong ibang matatakbuhan. Problema mo na yan, hindi sa akin, sagot ni Kael at nagsimula ng isara ang pinto. Sa sandaling iyon, hindi na kinaya ng katawan at isipan ni Tala. Ang pagod, ang takot, at ngayon, ang matinding pagkabigo. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Naging itim ang kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang unti-unting pagsasara ng pinto. At ang huli niyang narinig ay ang malakas na kalabog nito. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa, sa harap ng bahay ng kanyang huling pag-asa, at nilamon na siya ng kadiliman. Sa loob ng bahay, napasandal si Kael sa pinto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawak ang imahe ng babaeng nakahandusay sa labas. Hindi siya pwedeng madamay. Hindi na ulit. Ngunit ang mga hikbi nito, ang desperasyon sa mga mata nito, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo roon, nakikipaglaban sa sarili. Pagkatapos, sa isang malalim na buntong hininga ng pagkatalo, marahan niyang ipinihit ang seradura. Dahan-dahan niyang binuksan muli ang pinto. At ang kanyang mukha, na ngayon ay nababasa ng liwanag ng buwan, ay nagpapakita ng isang emosyong puno ng komplikasyon. Isang pinaghalong inis, awa at pagsisisi. Pinagmasdan ni Kael Aguas ang babaeng natutulog sa kanyang papag. Ang pangalan daw nito ay Tala. Isang pangalan na nababagay sa mga bituin, maningning at malayo. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay malayo sa pagiging maningning. Ang kanyang mukha ay namumutla, may bahid ng lagnat. Ang kanyang mga braso ay may mga gasgas at ang kanyang paghinga ay mababaw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Kael. Gulo. Ito ang salitang pilit niyang tinatakasan sa buong buhay niya. Ngunit heto na naman, kumatok sa kanyang pinto. Sa anyo ng isang babaeng basang-basa sa putik at luha. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo, isinawsaw ito sa palangganang may maligamgam na tubig, at marahang ipinunas sa noo ni Tala. Mainit ito, napakainit. Sa pagdampi ng kanyang kamay sa balat nito, isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan na parang kidlat. Isang imaheng matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang ibang silid, isang ibang mukha, mas bata, mas payat, na naghihingalo rin sa lagnat. Ang amoy ng gamot at xiaoduji na nanunuot sa hangin.
Ang mahinang pag-ubo, ang malamig na kamay na hinawakan niya, isang kamay na hindi na niya kailanman nahawakan muli. "Kuya, takot ako," sabi ng isang boses sa kanyang alaala. Boses ng kanyang kapatid, ang kanyang bunsong si Maya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at biglang lumayo kay Tala, tila napaso. Binitawan niya ang bimpo na para bang ito ang multo ng kahapon. Hindi, hindi na ulit. Ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling hahayaan ang sarili na madamay. Ang huling beses na sinubukan niyang tumulong ay nauwi sa trahedya. Isinara niya ang kanyang bibig noong kailangan niyang magsalita. Naduwag siya noong kailangan niyang lumaban. At ang duwag na tulad niya ay walang karapatang maging bayani ng kahit sino. Pinilit niyang alisin ang mga anino ng kahapon sa kanyang isipan. Upang malibang ang sarili, binuksan niya ang kanyang maliit at lumang telebisyon. Isang maingay na variety show ang palabas. Mas mabuti na ito kaysa sa katahimikan na nagbibigay daan sa mga alaala. Umupo siya sa isang silyang yantok sa sulok, malayo kay Tala, at pinanood ang walang kwentang palabas. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, biglang naputol ang programa para sa isang flash report. "Breaking news!" sabi ng announcer. Kasal na nauwi sa paglayas, mayamang bride, misteryosong naglaho. Biglang nanlaki ang mga mata ni Kael. Sa screen ng telebisyon, ipinakita ang isang larawan. Ang larawan ni Tala sa araw ng kanyang kasal, nakangiti at napakaganda. Kasunod nito, isang video interview sa isang lalaking umiiyak. Si Dante Montenegro. Mukha itong pagod. Ang mga matay namumugto at ang boses ay basag. Hindi ko alam kung anong nangyari," sabi ni Dante sa mga reporter. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. "Masaya kami. Bigla na lang siyang nahilo." Sinabi ng mga doktor na baka dahil sa stress at pagkatapos, wala na siya. Nakiusap ako sa kung sino man ang kasama niya. "Pakiusap, ibalik niyo na ang asawa ko. Tala, mahal ko. Kung naririnig mo to, bumalik ka na. Nag-aalala ako sa'yo." Pagkatapos ay lumitaw sa screen si Amara, dignified at puno ng pag-aalala. "My daughter-in-law is emotionally fragile. Baka nalilito lang siya. Ang gusto lang namin ay ang makabalik siya ng ligtas." Napatayo si Kael. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Mga demonyo. Ang husay nilang umarte. Sa isang iglap, ang biktima ay ginawa nilang isang baliw na tumakas. At sila, ang mga mamamatay tao, ay ang mga nag-aalalang kaanak. Ngayon, naiintindihan na niya. Naiintindihan niya kung gaano kapanganib ang mga taong ito. Hindi lang sila basta pumapatay. Sinisira din nila ang pagkatao ng kanilang biktima bago pa man ito tuluyang mawala. Sa mga sandaling iyon, ang natitirang pagdududa sa puso ni Kael ay naglaho. Nagsasabi ng totoo ang babae at nasa mas malaking panganib siya kaysa sa kanyang inaakala. Isang mahinang ungol mula sa papag ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Dahan-dahang gumalaw si Tala, minulat ang kanyang mga mata. Nagulat ito nang makita siya at agad na sinubukang bumangon, ngunit masyado pa siyang mahina. "Sa sino ka?" tanong nito, ang mga matay puno ng takot. "Nasaan ako?" Pinatay ni Kael ang telebisyon. Ayaw niyang marinig o makita pa nito ang mga kasinungalingan ng mga Montenegro. "Nasa bahay ko," sagot niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang emosyon. "Nahimatay ka sa labas." Naalala ni Tala ang lahat. Ang pagtanggi ni Kael, ang pagsara ng pinto, ang pag-asa niyang gumuho, ang takot ay napalitan ng pagkabigo. Pumunta si Kael sa maliit na kusina at bumalik na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang amoy nito ay simple at nakakaginhawa. Inilapag niya ito sa isang maliit na mesa sa tabi ng papag, siniguradong hindi sila magkakalapit.
Kumain ka. Utos niya. Magpalakas ka. Tumingin si Tala sa lugaw, pagkatapos ay sa kanya. May bahid ng pag-asa na muling sumilay sa mga mata nito. Ibig sabihin ba nito? Bukas, putol ni Kael sa anumang sasabihin niya. Ang mga salita'y matigas at pinal. Bukas, kailangan mong umalis. Ang pag-asang yon ay muling naglaho sa mga mata ni Tala. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Mas mabigat kaysa dati. Ngunit ang katahimikang yon ay binasag ng isang tunog na hindi pangkaraniwan sa kanilang baryo sa gitna ng gabi. Ang ugong ng isang makina ng sasakyan. Isang mamahaling sasakyan. Agad na dumungaw si Kael sa bintana. Maingat na sinilip ang labas. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang gumagapang sa kanilang daanang lupa. Huminto ito malapit sa tindahan kung saan nagtanong si Tala kanina. Mula sa bintanang bahagyang nakabukas, isang lalaking nakasuit ang may kausap na isang taga-baryo. Hindi marinig ni Kael ang kanilang pinag-uusapan, ngunit alam na niya. Alam na niya kung sino at ano ang hinahanap ng mga ito. Nakarating na sila. Ang gulo na pilit niyang tinatakasan ay hindi na lang kumakatok. Nasa harapan na mismo ng kanyang pintuan. Ang ugong ng sasakyan sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Tala. Ang kanyang pag-asa na magkaroon kahit isang gabing kapayapaan ay biglang naglaho. Agad siyang napatingin kay Kael na ang mukha ay seryoso at alerto na ngayon sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Wala nang oras, sabi ni Kael. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Tumayo ka. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Wala nang pag-aalinlangan sa boses nito. Wala na ang lamig ng pagtataboy. Ang naroon na lang ay ang pangangailangan na makaligtas. Mabilis na tumalima si Tala. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang mabilis na isinusuot ang sirang tsinelas na ibinigay sa kanya ni Kael. Sa likod, sagot nito, habang mabilis na kinukuha ang isang maliit na bag at isinusukbit sa balikat. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Pinatay ni Kael ang lahat ng ilaw. Ang tanging liwanag na lang nila ay ang buwan. Inalalayan niya si Tala patungo sa pintuan sa likod ng kusina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sumalubong sa kanila ang malamig na hangin at ang tunog ng mga kuliglig. Sa di kalayuan, naririnig pa rin nila ang mahinang usapan mula sa harap ng baryo. Dito! Bulong ni Kael. Gumapang sila palabas, nagtago sa likod ng mayabong na puno ng mangga. Mula roon, sinimulan nila ang kanilang pagtakas. Tinahak nila ang madamong bahagi sa likod ng mga kabahayan, palayo sa kalsada. Bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanilang mga paa ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Ngunit si Kael ay sanay sa dilim. Bawat galaw niya ay tiyak at tahimik. Si Tala naman ay buong pusong nagtiwala. Sumusunod, sa bawat yapak ng lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay ipinagtatabuyan siya. Naglakad sila nang naglakad sa madilim na kaparangan hanggang sa marating nila ang isang luma at abandonadong kapilya sa gilid ng isang ilog. Ang mga pader nito ay gawa sa bato at nilulumot na. At ang bubong ay may mga butas na. Dito muna tayo, sabi ni Kael, hinihingal. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ay pinaghalong alikabok, lupa, at nabubulok na kahoy. Isang anino sa sulok ang biglang gumalaw at napasigaw si Tala sa takot. Huwag kang matakot, sabi ng isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng sombrero ng isang magsasaka at may hawak na lampara. Ako'y kaibigan. Tumingin si Tala kay Kael. Nagtatanong. Tumango si Kael. Sinugo ako ni Liwayway,
sabi ng matanda. Ito, dugtong niya sabay abot ng isang nakatuping sulat kay Tala. Para sa'yo raw. Kailangan ko na ring umalis. Mapanganib na dito. Kinuha ni Tala ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bago pa siya makapagpasalamat, mabilis na nawala ang matanda sa dilim. Iniwan sila sa liwanag ng gasera nito. Umupo si Tala sa isang sirang bangko. Si Kael ay tahimik na nakatayo sa may pintuan, nagbabantay. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Pamilyar sa kanya ang sulat kamay ni Aling Liwayway. Tala anak, patawarin mo ako. Kung sa ganitong paraan lang ako makakapagpaliwanag. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay ligtas kang nakatakas. Salamat sa Diyos, kailangan mong malaman ang lahat. Ang dahilan kung bakit handa akong isugal ang buhay ko para sa'yo ay hindi lang dahil sa kabutihan. Ito ay dahil sa hustisya. Hustisya para sa pamangkin ko, si Clarissa. Nanlamig ang buong katawan ni Tala sa nabasa. 1 taon na ang nakalipas, anak. Ikinasal din siya sa isang kamag-anak ng mga Montenegro. Masaya siya, tulad mo, puno ng pangarap. Ngunit 1 buwan lang matapos ang kasal, natagpuan siyang patay. Ang sabi nila, bigla ang sakit sa puso. Walang naniniwala sa akin. Alam ko. Alam kong pinatay nila siya para sa kanyang insurance. At ngayon, ikaw naman sana ang isusunod nila. Napahikbi si Tala. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa takot. Galit para sa mga Montenegro. Galit para sa mga buhay na kanilang sinira. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Pero may mas malaki pa silang dahilan, Tala. Hindi lang ito tungkol sa insurance. Ito ay tungkol sa iniwan ng iyong ama. Bago siya pumanaw, may isang bagay siyang ipinagkatiwala sa iyo na hindi mo alam. Isang kwaderno o ledger. Isang libro de kwenta. Nakasulat doon ang lahat at ng iligal na transaksyon ng mga Montenegro at ng kanilang mga kasosyo. Iyon ang magpapabagsak sa kanila. Iyon ang tunay nilang habol. Itinago ito ng iyong ama sa isang safe deposit box sa bangko. Sa ilalim ng iyong pangalan, ikaw lang ang tanging makakapagbukas noon. Ang kasal ninyo ni Dante ay isang paraan para legal na mapunta sa kanya ang lahat ng pag-aari mo, kasama na ang librong yon sa oras na ikaw ay pumanaw. Napatingin si Tala sa kawalan. Ang lahat ay nagiging malinaw na ngayon. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nagkakabit-kabit, bumubuo ng isang larawan na puno ng kasakiman at pagtataksil. Kailangan mong makuha ang librong yon, Tala. Iyon ang tanging baraha mo laban sa kanila. Iyon ang magbibigay ng hustisya hindi lang para sa'yo, kundi para na rin kay Clarissa at sa iba pa nilang mga naging biktima. Mag-iingat ka, anak. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, maliban kay Kael. Utang ng pamilya niya ang buhay nila sa iyong ama. Mapagkakatiwalaan mo siya. Nang mabasa niya ang huling bahagi ng sulat, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng determinasyon. Ngunit may isang pangungusap pa sa pinakahulihan. Isang pangungusap na tila isinulat ng nagmamadali, na nagpabagsak sa lahat ng tapang na kanyang naipon. Habang sinusulat ko ito, alam kong malapit na sila. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, nasa kanila na si Aling Liwayway. Binitawan ni Tala ang sulat. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Ang babaeng nagligtas sa kanya, ang tanging taong naging kakampi niya sa impyernong yon, ay bihag na ngayon ng kanilang mga kaaway. Ang huling pangungusap sa sulat ni Aling Liwayway ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Tala. Nasa kanila na si Aling Liwayway. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa kaysa sa malakas na tibok ng kanyang puso. Ang babaeng nagligtas sa kanya, ang tumayong pangalawang ina sa kanya sa maikling panahon, ay nasa panganib dahil sa kanya. Napayuko si Tala. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Ang kalungkutan at takot na kanyang naramdaman kanina ay dahan-dahang nilamon
ng isang nag-aalab na damdamin, galit, at determinasyon. Tumayo siya, pinunasan ng kanyang mga luha. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matatag na paninindigan. Hinarap niya si Kael, na hanggang ngayon ay tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa may pintuan. "Kailangan kong bumalik," sabi ni Tala. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong bigat at tapang. Napakunot ang noo ni Kael. "Ano? Nababaliw ka na ba? Kakalabas mo lang sa impyernong yon, tapos babalik ka." Nasa kanila si Aling Liwayway. Giit ni Tala. Dinampot ang sulat mula sa sahig at ipinakita ito kay Kael. "Bihag nila siya. Dahil sa akin. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Utang ko sa kanya ang buhay ko." Kinuha ni Kael ang sulat at mabilis na binasa. Nakita ni Tala ang pagbabago sa kanyang mukha habang binabasa nito ang tungkol sa libro de kwenta at ang utang na loob ng pamilya nito sa kanyang ama. Ngunit nang matapos ito, umiling pa rin ito. "Hindi," sabi ni Kael. Ang boses ay matigas pa rin, ngunit may bahid na ngayon ng pag-aalala. "Mas lalo kang hindi dapat bumalik, bitag yan. Alam nilang babalikan mo siya. Hihintayin ka lang nila." "Kaya nga kailangan kong bumalik," sagot ni Tala. Ang boses ay tumaas na. "Habang hawak nila si Aling Liwayway, hawak nila ako sa leeg. At kailangan ko ang librong yon. Iyon ang tanging paraan para matapos na ito. Iyon ang magbibigay ng hustisya para sa lahat." Nagkaroon ng matinding katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tanging ang tunog lang ng ilog at ng mga kulisap sa labas ang maririnig. Nagtitigan sila, isang pagsubok ng kalooban. Nakita ni Kael sa mga mata ni Tala, hindi na ang babaeng takot at kaawa-awa, kundi isang babaeng handang harapin ang panganib para sa tama. Isang babaeng nagbago sa loob lamang ng isang gabi. At sa mga matang yon, nakita ni Kael ang refleksyon ng sarili niyang kaduwagan sa nakaraan. Nakita niya ang anino ni Maya na nagmamakaawa para sa tulong na hindi niya naibigay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kael. Isinuko niya ang tingin. "Hindi kita pwedeng iwanan mag-isa," sabi niya sa wakas. Ang boses ay mahina, na tila napipilitan, ngunit meron ng kasiguraduhan. "Sasama ako sa'yo." Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa mga labi ni Tala. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang bangungot, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, sinimulan na nila ang kanilang paglalakbay pabalik. Sa tulong ng matandang kaibigan ni Aling Liwayway, nakakuha si Tala ng mas maayos na damit. Isang lumang maong na pantalon, isang maluwag na t-shirt, at isang sombrero para itago ang kanyang mukha. Itinali niya ang kanyang buhok at sinadyang dungisan ang kanyang mukha ng kaunting lupa. "Kailangan nating mag-ingat," sabi ni Kael. "Hindi tayo pwedeng dumaan sa pangunahing kalsada." Sumakay sila sa likod ng isang truck ng gulay na patungong syudad. Ang biyahe ay maalog at hindi komportable. Nakaupo sila sa gitna ng mga kaing ng repolyo at kamatis. Ang amoy ng lupa at gulay ay nanunuot sa kanilang damit. Sa bawat checkpoint na kanilang nadadaanan, bumibilis ang tibok ng puso ni Tala. Sa isang bayan, habang ang truck ay huminto para magkarga, nakita ni Tala ang isang nakapaskil na anunsyo sa isang poste. Isang malaking larawan ng kanyang mukha. Ang nakasulat sa ilalim, "Missing, Tala Serrano." Kung sino man ang makakita sa kanya, pakiusap, tumawag agad. Nangangailangan ng agarang tulong medikal, may problemang pangkaisipan. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ganoon na pala kabilis kumilos ang mga Montenegro. Hindi lang siya hinahanap, sinisira na rin nila ang kanyang kredibilidad. Sino ang maniniwala sa isang baliw na tulad niya? Naramdaman ni Kael ang kanyang panginginig. Hindi ito nagsalita, ngunit marahan nitong tinapik ang kanyang balikat.
Isang maliit na kilos, ngunit para kay Tala, iyon ay isang malaking bagay. Isang paalala na mayroon siyang kasama. Gabi na nang sa wakas ay marating nila ang syudad. Ang ingay, ang mga ilaw, ang libu-libong tao, lahat ay tila isang malaking panganib. Dati, ang syudad na ito ay ang kanyang tahanan. Ngayon, ito ang hawla ng kanyang mga kaaway. Naglakad sila sa mga masisikip na eskinita para maiwasan ang mga pangunahing kalsada. Ang kanilang destinasyon, ang pinakamalaking bangko sa sentro ng lungsod, ang lugar kung saan nakatago ang susi sa kanyang kalayaan at sa hustisya na kanyang hinahanap. Nang marating nila ang kanto kung saan matatanaw ang dambuhalang gusali ng bangko, natigilan sila. Doon, sa harap ng entrance, nakatayo si Dante. Ligtas at maayos, nakikipag-usap ng may ngiti sa isang lalaking mukhang manager ng bangko. Mukha siyang isang nag-aalalang asawa. Marahil ay nag-aayos ng mga papeles ng kanyang nawalang may bahay. Nagkatinginan si Tala at Kael. Ang pagkuha sa libro de kwenta ay hindi magiging madali. Hindi lang pala ang mga pader ng bangko ang kanilang kalaban, kundi ang mismong demonyo na naghihintay sa tarangkahan nito. Napako ang tingin ni Tala kay Dante na nakatayong tila hari sa harap ng bangko. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking gusto siyang patayin, ay ilang metro na lang ang layo. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Paano na to? Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Nandyan siya, nagbabantay. Iyon mismo ang gagamitin natin, sagot ni Kael. Ang mga matay matalas na pinag-aaralan ang bawat galaw sa paligid. Ang atensyon nila ay nasa entrance. Doon sila nag-aabang, kaya doon din natin sila gagambalain. Tumingin siya kay Tala. Kaya mo ba to? May takot pa rin sa puso ni Tala, ngunit nang maalala niya ang mukha ni Aling Liwayway at ang sulat ng kanyang ama, isang bagong tapang ang umusbong. Tumango siya, mas matatag ngayon. Oo, anong plano? Mabilis na ipinaliwanag ni Kael ang gagawin. Simple lang ito, ngunit mapanganib. Kailangan nila ng perpektong tiyempo. Ilang minuto ang lumipas. Huminga ng malalim si Kael at tinapik ang balikat ni Tala. Ngayon na. Naglakad si Kael papasok sa grandiosong lobby ng bangko. Mukha siyang ordinaryong probinsyano na naliligaw sa syudad. Samantala, si Tala ay nanatili sa kanto. Nagtago sa likod ng isang newsstand. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Pumila si Kael sa isang teller. Nang siya na ang sunod, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Ano? Paanong walang laman ang account ko? Sigaw ni Kael. Sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Nandito ang passbook ko. Nagdeposito ako ng 10,000 noong isang linggo. Nasaan ang pera ko? Magnanakaw kayo. Agad na lumapit ang 2 security guard. Maging ang manager na kausap ni Dante kanina ay napalingon. Si Dante mismo ay napakunot ang noo, naiirita sa iskandalo. Sir, kung pwede po ay pakihinaan ninyo ang boses ninyo, sabi ng isang guard. Huwag ninyo akong hahawakan. Lalong nilakasan ni Kael ang sigaw. Gusto kong makausap ang manager. Ninakawan ninyo ako. Habang ang lahat ng atensyon ng mga guard, ng manager, at lalo na ni Dante ay nakatuon sa kaguluhang nililikha ni Kael, iyon na ang hudyat para kay Tala. Inayos niya ang kanyang sombrero, isinuot ang isang malaking salamin at naglakad ng mabilis pero mahinahon papasok sa bangko. Dumiretso siya sa counter para sa safe deposit box, iniiwasan ang direksyon ng gulo. Isang empleyado ang sumalubong sa kanya. Good morning, ma'am. How may I help you? I'm here for my safe deposit box, sabi ni Tala. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ipinakita niya ang kanyang ID at ang susi na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noon pa man na palagi niyang dala sa kanyang pitaka.
Kinumpirma ng empleyado ang kanyang pagkakakilanlan at sinamahan siya sa vault. Ang bawat hakbang nila sa malamig na pasilyo ay tila isang paglalakbay patungo sa bitayan. Ang malakas na tunog ng pagpihit sa dambuhalang pinto ng vault ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang nasa loob na sila, itinuro ng empleyado ang kanyang kahon. Pinihit ni Tala ang 2 susi. Sa isang malutong na click, bumukas ito. Sa loob, naroon nga, isang luma at itim na leather-bound na kwaderno. Hinawakan niya ito. Mabigat. Ito ang bigat ng katotohanan, ngunit sa ilalim nito may isa pang bagay. Isang sobre, nakasulat dito ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Nanginginig niyang binuksan ito. Anak kong Tala. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at nasa panganib ka. Patawarin mo ako. Ang librong hawak mo ngayon ang aking proteksyon at siya ring naging dahilan ng aking kapahamakan. Huwag kang magtitiwala sa mga Montenegro. Sila ay mga ahas na nag-aanyong tao. Gamitin mo ito para sa hustisya. Maging matapang ka. Mahal na mahal ka ni Papa. Isang patak ng luha ang pumatak sa papel. Wala siyang oras para magdalamhati. Mabilis niyang isinilid ang libro at ang sulat sa dala niyang bayong at isinara ang kahon. Tapos na po ako, sabi niya sa empleyado. Habang naglalakad sila palabas ng vault, ang gulo sa lobby ay unti-unti nang humuhupa. Hinihila na ng mga guard si Kyle palabas. Nagtagumpay ang kanilang plano. Naglakad si Tala nang mabilis palabas. Ang ulo ay nakayuko. Malapit na siya sa pinto. Malapit na siyang makalaya. Ngunit si Dante, napapalabas na rin dahil sa abala, ay napalingon. Hindi nito nakita ang mukha ni Tala, ngunit nakita nito ang kanyang likod, ang kanyang tindig, ang partikular na paraan ng kanyang paghakbang. Isang kilos na saulo na nito sa ilang buwan nilang pagsasama. Isang pagdududa ang pumasok sa isip ni Dante. Tala? Bulong nito sa sarili. Narinig ni Tala ang mahinang pagtawag na yon at nagkamali siya ng isang bagay na hindi dapat. Lumingon siya ng bahagya. Sapat lang para masilayan ni Dante ang gilid ng kanyang mukha sa likod ng salamin. Ang pagdududa sa mga mata ni Dante ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng purong galit. Tala. Sigaw nito. Iyon na. Nahuli na sila. Takbo. Sigaw ni Kael. Nakakalabas lang din. At hinila ang kamay ni Tala. Tumakbo sila. Walang lingon likod. Tumawid sila sa kalsada. Hindi alintana ang mga bumubusinang sasakyan. Ang kanilang tinakbuhan ay ang pinakamalapit na lugar na pwedeng pagtaguan. Isang malaki at masikip na pampublikong palengke. Sumunod si Dante at ang 2 lalaking biglang lumitaw sa tabi nito. Naging isang malaking kaguluhan ang palengke. Nababangga nila ang mga tao. Natatapakan ang mga paninda. Ang sigawan ng mga nagtitinda ay humalo sa kanilang malalakas na paghinga. Dito, hila ni Kael kay Tala sa isang masikip na eskinita sa pagitan ng mga pwesto ng isda. Patuloy sila sa pagtakbo, lumiliko sa bawat kanto. Sinusubukang iwanan ang mga humahabol sa kanila. Sa isang saglit, inakala nilang naiwan na nila ang mga ito. Huminto sila sa isang eskinita para habulin ang kanilang hininga. Ngunit nang lumingon sila, isang mataas na pader na gawa sa semento ang kanilang nakita. Walang daan. Isang dead end. Dahan-dahan silang lumingon pabalik. At doon, sa bukana ng eskinita, nakatayo si Dante. Humaharang sa kanilang tanging daan palabas. Hindi na siya tumatakbo. Naglalakad na lang siya ng dahan-dahan. Palapit, kasama ang kanyang 2 alagad. Isang mapanuksong na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Saan ka pa pupunta, mahal ko? Ang ngiti sa mukha ni Dante ay parang lason na kumakalat sa hangin. Sa isang iglap,
Nakita ni Kael ang lahat ng uri ng kasamaan sa mundong ito na nagkatawang tao sa lalaking nasa harap nila. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi takot, kundi isang nag-uumapaw na galit. Isang primordial na pagnanais na protektahan ang babaeng nanginginig ngayon sa kanyang likuran. Agad niyang itinulak si Tala sa likod niya. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan nito at ni Dante. "Saan pa pupunta, mahal ko?" Ulit ni Dante, ang bawat salita ay isang pang-iinsulto. Hindi sumagot si Kael. Sa halip, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Sinusuri ang bawat sulok ng eskinita. Isang tambak ng mga basag na styrofoam na kahon ng isda sa kaliwa. Isang balde ng maduming tubig na pinaghugasan ng sahig sa kanan. At sa likod nila, isang pader na walang lagusan. Sila ay na-trap. Pero ang isang hayop na na-corner ay siya ng pinakamapanganib. "Ibigay mo sa akin ang libro, Tala," sabi ni Dante. Dahan-dahang humakbang palapit. Ang mga kamay ay nakabukas na parang isang santo. "Tapusin na natin to ng mapayapa." Habang nagsasalita si Dante, sumenyas ito sa kanyang dalawang alagad na palibutan sila. Iyon ang pagkakamaling hinihintay ni Kael. Sa isang mabilis na kilos, sinipa ni Kael ng buong lakas ang balde ng madulas na tubig. Kumalat ito sa sementadong sahig, sa mismong daraanan ng dalawang lalaki. Gaya ng inaasahan, natalisod ang isa, nawalan ng balanse at bumagsak. Ang isa naman ay napahinto. Sa pagkakataong yun, ibinaling ni Kael ang kanyang lakas sa tambak ng mga kahon. Ginamit niya ang kanyang bigat para itumba ito. Lumikha ng isang harang at kaguluhan. "Tala! Takbo!" Sigaw niya. Hindi na nagdalawang isip si Tala. Tumakbo siya. Sinamantala ni Kael ang pagkalito para suntukin ang isa sa mga lalaki bago siya mabilis na sumunod kay Tala. Hindi ito isang laban na kailangan nilang ipanalo. Ito ay isang gulo na kailangan nilang takasan. Ang kanilang pagtakbo ay mas desperado na ngayon. Lumabas sila ng palengke at tumahak sa isang madilim na kalye na puno ng mga nakaparadang truck. Ang kanilang mga baga ay nag-aapoy, ngunit hindi sila huminto. Sa wakas, nakakita si Kael ng isang bodega na may sirang kandado sa gate. Walang ingay, walang ilaw. "Dito," hila niya kay Tala. "Papasok." Isinara nila ang malaking bakal na pinto. At ang ingay ng syudad ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas sa bubong. Nasa loob sila ng isang malawak at abandonadong warehouse, puno ng mga anino at amoy ng kalawang. Ngunit sa mga sandaling iyon, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Sumandal si Tala sa isang haligi, hinahabol ang kanyang hininga. Ang bayong na naglalaman ng libro ay mahigpit na yakap-yakap. Si Kael naman ay sumilip sa isang siwang sa pinto. Tinitiyak na hindi sila nasundan. Nang makampante siyang ligtas na sila, saka pa lang niya binalingan si Tala. At doon, sa liwanag ng buwan, nakita niya itong umiiyak. Hindi ito malakas na pag-iyak. Tahimik lang na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang nakatingin sa sulat ng kanyang ama na hawak niya ngayon. Ang lahat ng tapang na ipinakita niya kanina ay naglaho, napalitan ng purong kalungkutan ng isang anak na naulila at pinagtaksilan. Sa unang-una ng pagkakataon, hindi alam ni Kael ang gagawin. Hindi siya sanay sa ganito. Ang alam lang niya ay magtrabaho, magtanim, at mabuhay ng mag-isa. Lumapit siya ng dahan-dahan, nag-aalangan. Umupo siya sa tabi nito, hindi nagsasalita. Pinanood niya lang ang pagtulo ng mga luha nito. Pagkatapos, sa isang kilos na hindi niya rin inaasahan mula sa sarili, marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Nagulat si Tala. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. "Bakit?
Bakit nila ginawa to? Tanong niya. Ang boses ay basag. Ang tatay ko, wala siyang ginawang masama. Hindi alam ni Kael ang isasagot. Sa halip, isang alaala ang muling bumalik. Isang pamilyar na sakit. May kapatid ako noon, sabi ni Kael. Ang mga salita ay tila inaalis niya mula sa isang malalim na balon. Ito ang unang beses na binanggit niya ito sa ibang tao sa loob ng maraming taon. Si Maya, may nangyaring masama sa kanya. Isang inhustisya. At wala akong ginawa para pigilan yon. Naging duwag ako. Tinitigan siya ni Tala. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Sa mga mata ni Kael, nakita niya ang isang kalungkutan na kasing lalim ng sa kanya. Sa wakas, naintindihan niya. Ang pader na nakapalibot sa lalaking ito ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon, dugtong ni Kael, mas para sa sarili niya kaysa kay Tala. Hindi sa'yo. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng isang maalikabok na bodega, isang lamat ang nabuo sa pader na itinayo ni Kael sa kanyang puso. At sa lamat na yon, isang sinag ng tiwala ang nagsimulang pumasok. Hinayaan ni Tala ang sarili na sumandal ng bahagya sa presensya ni Kael, isang tahimik na pagtanggap ng alok nitong proteksyon. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay biglang binasag ng isang matinis na tunog, ang ringtone mula sa luma at mumurahing telepono ni Kael. Napakunot ang noo niya. Sino ang tatawag sa kanya? Walang nakakaalam ng numero niya maliban sa iilang tao sa baryo. May pag-aalinlangang sinagot niya ito. Hello? Isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na malamig, kalmado, at puno ng kamandag. Ang boses ni Amara Montenegro. Magandang gabi, sabi ng boses. Naghahanap ka ba ng hardinero mo, Tala? Natigilan si Kael. Tumingin siya kay Tala, puno ng pagkalito. Nasa tabi niya si Tala. Paanong? Hindi kita maintindihan, sagot ni Kael. Isang mahinang tawa ang naririnig niya sa kabilang linya. Simple lang ang pag-uusapan natin. Hawak namin ang hardinero mo. Ang libro? O ang buhay niya? Ibinaba ni Kael ang telepono. Ang kanyang mukha ay blangko sa pagkalito. Tumingin siya kay Tala na nakatayo sa tabi niya. Narinig ang bawat salita mula sa kabilang linya. Paano? Simula ni Kael. Paano nila nalaman ang numero ko? At sinong hardinero ang sinasabi niya? Ngunit si Tala ay hindi na nakikinig. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang kumakabog na puso. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matalas na pag-unawa. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Isang bitag, sabi ni Tala. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng diin. Hindi nila hawak ang hardinero mo, Kael. Alam nilang ikaw ang hardinero. Alam nilang magkasama tayo. Doon naunawaan ni Kael. Ang tawag ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang kalkuladong galaw. Isang pain. Gusto nilang magpanik tayo. Pagpapatuloy ni Tala, ang kanyang pag-iisip ay mas nagiging malinaw sa bawat segundo. Gusto nilang gumawa tayo ng isang desperadong hakbang. Gusto nilang ilabas natin ang libro. Gusto nilang tayo mismo ang magbigay sa kanila ng ating lokasyon. Hindi sila tanga, Kael, at hindi rin dapat tayo. Sa mga sandaling iyon, ang babaeng minsan ay naging isang takot na nobya ay tuluyan ng naglaho. Sa kanyang lugar ay isang strategist, isang kalaban na handang makipaglaro sa laro ng mga demonyo. Kung gusto nila ng laro, sabi ni Tala, bibigyan natin sila, pero sa ating mga patakaran. Naalala niya ang sulat ng kanyang ama, ang isang partikular na pangalan. Sa sulat ni Papa, may binanggit siyang isang mamamahayag. Ben Suarez. Sinabi niya na kung may mangyaring masama sa kanya, si Suarez lang ang taong pwede kong pagkatiwalaan.
Tatawagan natin siya, sabi ni Tala. Ang kanyang desisyon ay buo na. Makikipagkita tayo sa kanya. Ibibigay natin sa kanya ang ebidensya. Pero gagawin natin itong isang palabas. Isang palabas na para sa mga Montenegro. Magdamag, sa liwanag ng isang ninakaw na kandila, binuo nila ang kanilang plano. At ginawa ni Tala ang pinakamahalagang bahagi nito. Gamit ang isang ballpen at ilang pirasong papel na nakuha nila mula sa isang basurahan, maingat niyang sinimulan na kopyahin ang mga pinakakrusyal na pahina mula sa libro de kwenta. Ang mga pahina na may pirma, malalaking halaga, at mga pangalan ng matataas na opisyal. Bawat letra, bawat numero ay isinulat niya ng may diin at pag-iingat. Si Kael naman ay tahimik na nagbabantay sa may pinto. Ang kanyang katawan ay alerto. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Kinabukasan, humanap sila ng isang pampublikong telepono. Nanginginig ang kamay ni Tala habang dinadayal ang numero ni Ben Suarez. Nagpakilala siya bilang anak ni Ricardo Serrano. Sa umpisa ay nag-aalinlangan ang mamamahayag. Ngunit nang banggitin ni Tala ang libro de kwenta, biglang nagbago ang tono nito. Alam ko ang tungkol dyan, sabi ni Suarez. Matagal nang may naririnig akong bulong-bulungan. Nasaan ka? Magkita tayo. Nagkasundo silang magkita sa Liwasang Bonifacio sa harap ng National Museum. Isang lugar na bukas, maraming tao, at maraming posibleng takasan. Oras, 3:00 ng hapon. Ang mga oras ng paghihintay ay tila isang walang katapusang pagsubok. Bawat tunog ng sasakyan, bawat taong dumadaan, ay tila isang banta. Si Tala ay nakaupo sa isang bench, suot ang kanyang sombrero at salamin. Ang bayong na naglalaman ng orihinal na libro ay nasa kanyang kandungan. Si Kael ay nakatayo sa di kalayuan, nagmamasid, tila isang anino. 3:00. Dumating ang isang lalaking nasa edad 40, may bigote at suot na salamin. Mukha itong desente at kagalang-galang. Lumapit ito sa bench. Miss Serrano? Mr. Suarez? Tumango ang lalaki. Nasaan na? Bago pa man makasagot si Tala, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Mula sa magkabilang gilid ng liwasan, 2 lalaking nakaitim ang mabilis na naglakad palapit sa kanila. Mga aninong biglang sumulpot mula sa karamihan. Bitag! Sigaw ni Kael. Mabilis na tumakbo palapit kay Tala. Ngunit huli na ang lahat. Ang isa sa mga lalaki ay mabilis na sinunggaban si Ben Suarez. Ang isa naman ay dumiretso sa kanila. Bago pa man makakilos si Kael, isang mabilis na dagok sa sikmura ang nagpatumba sa kanya. Kasunod noon, marahas na inagaw ng lalaki ang bayong mula sa mga kamay ni Tala, ang libro, ang susi, ang lahat ng kanilang pag-asa. Napasigaw si Tala, sinubukan niyang lumaban, ngunit malakas ang lalaki. Itinulak siya nito ng malakas at bumagsak siya sa semento katabi ni Kael na namimilipit sa sakit. Nakuha na nila ang libro. Mabilis na tumalikod ang mga lalaki at naglakad palayo na parang walang nangyari, nawala sa karamihan. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga tao sa paligid ay nagulat, ngunit walang sinuman ang nanghimasok. Nakahandusay sila roon, talunan at walang magawa. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nawala na parang bula. Kasabay ng kanilang pagbagsak, isang pamilyar na tunog ng takong ang marahang lumapit. Mula sa likod ng isang malaking puno, lumabas ang isang babae elegante sa kanyang itim na bestida. Tila isang reyna na pinapanood ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Si Amara Montenegro, isang malamig at mapanagumpay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan niya si Tala mula sa itaas. Kinuha niya ang libro mula sa kamay ng kanyang tauhan at marahang hinaplos ang pabalat nito. You really are your father's daughter, sabi ni Amara. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Matapang pero hangal.
Tumingin siya sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng anumang awa. Itinaas niya ang libro. Game over, my dear. Game over, my dear. Ang mga salita ni Amara ay tila isang hatol, malamig at matalas, na tumusok sa puso ni Tala. Nakahandusay siya sa semento. Ang sakit ng kanyang pagbagsak ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Sa tabi niya, si Kael ay pilit na bumabangon, ngunit halatang nahihirapan dahil sa tinamong suntok. Tumingala si Tala sa mukha ni Amara. Isang mukha na perpekto, walang bahid ng emosyon, maliban sa kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Marahang binuklat ni Amara ang libro, hinahaplos ang mga pahina na para bang ito ang pinakamahalagang tropeo sa buong mundo. Ngunit isang boses ang bumasag sa kanyang sandali ng pagwawagi. Sigurado ka ba dyan, Mrs. Montenegro? Ang boses ay nagmula kay Ben Suarez. Kahit nahawak siya ng isa sa mga tauhan ni Amara, ang mamamahayag ay kalmado pa rin. May kakaibang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Amara. Tumingin siya ng masama kay Suarez. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sumagot si Suarez. Sa halip, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At kasabay ng nangiting iyon, isang tunog ang nagsimulang mararinig. Mahina sa simula, ngunit papalakas ng papalakas. Ang tunog ng mga sirena, maraming sirena, mula sa lahat ng direksyon. Biglang nagbago ang anyo ng liwasan. Mula sa mga kanto, sunod-sunod na pumasok ang mga sasakyan ng pulis. Ang kanilang mga ilaw na pula at asul ay kumikinang at nagbibigay ng nakakakilabot na liwanag sa papalubog na araw. Mabilis na bumaba ang mga unipormadong pulis, armado at alerto. Hinarangan nila ang lahat ng posibleng labasan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsigawan at magtakbuhan. Ang dating mapayapang liwasan ay naging isang eksena ng kaguluhan at pagkatakot. Ang mukha ni Amara, na kanina lang ay puno ng pagmamalaki, ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang galit. Maging si Dante, napapalapit na sana para batiin ang kanyang ina, ay natigilan. Ang mukha ay namutla. Isang mataas na opisyal ng pulis ang lumapit sa kanila. Kasama si Ben Suarez, na pinakawalan na ng tauhan ni Amara. Amara Montenegro, sabi ng opisyal. Ang boses ay matigas at may awtoridad. Dante Montenegro, inaaresto kayo sa salang attempted murder, kidnapping, at marami pang iba. Ano? Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo? Sigaw ni Amara. Pilit na ibinabalik ang kanyang composure. Isang tawag ko lang. Wala nang bisa ang mga tawag mo, Amara. Putol ni Ben Suarez. Akala mo ba isa lang akong simpleng mamamahayag? Matagal ka nang minamanmanan ng isang special task force at ang araw na ito, ang pagtatagpo natin ay isang bitag, pero hindi para kay Tala, para sa'yo. Binuklat ni Amara ang libro, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon sa galit. Ngunit ang mga pahina ay blanko. Ang ilan ay may mga sulat, ngunit sulat kamay ng bata. Isa itong pekeng libro, isang props. Ang totoong ebidensya? Sabi ni Suarez sabay turo kay Tala. Ang mga kinopya niyang pahina ay ligtas ng naipadala sa aming opisina kaninang umaga pa lang. Ang kailangan na lang namin ay mahuli ka sa akto. At salamat sa iyong pagmamalaki. Ginawa mo nga. Sa tulong ni Kael, dahan-dahang tumayo si Tala. Humarap siya sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante. Ang dating pag-ibig na nakikita niya roon ay napalitan na ng purong pagkasuklam. Ang pag-ibig na inalok mo ay isang kasinungalingan. Sabi ni Tala, ang bawat salita ay may bigat. Pero ang hustisya na haharapin mo ngayon ay totoo. Kasabay noon, isa pang police car ang huminto sa malapit. Mula sa loob, inalalayan ng isang pulis ang isang babae. Isang pamilyar na babae. Aling liwayway! Sigaw ni Tala. Tumakbo siya at niyakap ang matanda.
Ligtas ito. Pagod at may mga pasa, ngunit ligtas. Umiyak sila pareho sa gitna ng kaguluhan. Mga luha ng ginhawa at pasasalamat. Mayroon na kaming sapat na testimonya at ebidensya, sabi ng police captain. Dalhin niyo na sila. Nilapitan ng mga pulis ang mag-inang Montenegro. Walang nagawa si Dante kundi ang magpatihulog. Ngunit si Amara, kahit sa bingit ng kanyang pagkatalo, ay nanatiling matigas. Habang kinakabitan ng posas, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Tala. Isang tingin na puno ng galit na hindi kayang itago ng kahit anong maskara. Habang dinadaan siya sa tabi ni Tala, huminto ito sandali. Inilapit niya ang kanyang mukha, sapat na para marinig siya ng dalaga. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, isang bulong na puno ng pangako ng paghihiganti, sinabi ni Amara ang kanyang huling mga salita. Hindi pa ito tapos. Ilang buwan ang lumipas, ang ingay ng mga sirena, ang sigawan sa liwasan, ang malamig na tingin ni Amara. Lahat ng yon ay unti-unting naging isang malayong alaala, isang kabanata sa isang librong isinarana ni Tala. Ang huling tunog ng martilyo ng hukom na pumukpok sa lamesa ay ang naging hudyat ng kanyang tunay na kalayaan. Habang buhay na pagkabilanggo. Iyon ang hatol para kina Amara at Dante Montenegro para sa lahat ng krimen na kanilang ginawa, pinlano at itinago. Walang pagsisisi sa mga mata ni Amara hanggang sa huli, ngunit hindi na yon mahalaga kay Tala. Ang mahalaga ay tapos na. Nahanap na niya ang hustisya. Ngayon, sa isang tahimik na sementeryo sa probinsya, sa ilalim ng mayabong na puno ng kalachuchi, nakatayo si Tala sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Ang hangin ay sariwa, at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon. Inilapag niya ang isang pumpon ng puting rosas sa malamig na marmol. "Hi, Ma! Pa!" Bulong niya. Isang ngayon ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Tapos na po ang lahat. Ligtas na po ako." Hinaplos niya ang pangalan ng kanyang ama na nakaukit sa lapida. "Pa, nagamit ko po yung libro. Sana proud po kayo sa akin. Hindi ko po sana nagawa yon kung hindi dahil sa inyo at sa mga taong ipinadala ninyo para tulungan ako." Ang kanyang tingin ay napunta sa di kalayuan, kung saan tahimik na nakatayo si Kael sa ilalim ng isang puno, nagbibigay sa kanya ng espasyo at panahon. At kahit malayo, ramdam niya ang presensya nito, isang presensyang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ginamit ni Tala ang perang minana niya mula sa kanyang ama hindi para sa luho, kundi para sa isang bagong simula. Bumili siya ng isang maliit na lupa at bahay sa probinsya, malayo sa ingay at gulo ng syudad. At ang malaking parte ng yaman ay inilaan niya para itatag ang Hiraya Foundation, isang pundasyon para tulungan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso at panloloko, para bigyan sila ng pangalawang pagkakataon na muling mangarap tulad niya. Isang hapon, habang nagkakape sila sa beranda ng bago niyang tahanan, masayang nagkukwentuhan sina Tala at Aling Liwayway. Ang matanda ay pinili ng manirahan kasama niya. Ang mga guhit sa mukha ni Aling Liwayway ay naroon pa rin. Ngunit ang bigat at takot sa mga mata nito ay napalitan na ng kapayapaan. "Ibang-iba ka na ngayon, anak," sabi ni Aling Liwayway habang hinahalo ang kanyang kape. "Noong una kitang makita, para kang isang basong babasagin. Ngayon, para ka ng isang puno, matatag." Ngumiti si Tala. "Dahil po sa inyo, Nay, kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas." Mula sa hardin, natanaw nila si Kael. Abala ito sa pagbubungkal ng lupa. Sa loob ng ilang buwan, si Kael ang naging haligi ni Tala. Hindi siya pala salita. Ang kanyang mga kilos ang nangungusap para sa kanya. Ang pag-aayos ng mga sirang bintana, ang pagtatanim ng mga gulay sa likod bahay, ang tahimik na pagsama sa kanya sa tuwing kailangan niya ng karamay. Nilapitan ni Tala si Kael
na kasalukuyang naghahanda ng isang hukay sa gitna ng hardin. "Ano ang itatanim natin dyan?" tanong ni Tala. Tumingin si Kael sa kanya at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Tala sa mga labi nito. Isang ngimang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang puno ng narra para maging simbolo ng bago nating simula. Kinuha ni Tala ang isang maliit na sapling na nakalagay sa isang paso. Magkasama nilang itinanim ito. Si Kael ang naghukay at si Tala ang naglagay ng puno sa lupa. Nagtama ang kanilang mga kamay habang inaayos nila ang lupa sa paligid ng puno. Isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila, hindi mainit at mapusok, kundi kalmado at nagbibigay kalinga. Pinanood nila ang maliit na puno, na ngayon ay matatag nang nakatayo sa lupa. Isang pangako ng paglago, isang simbolo ng pag-asa. "Salamat, Kael," sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Salamat sa lahat. Tumingin lang si Kael sa kanya, ang kanyang mga matay nangungusap. Sa mga sandaling iyon, hindi na nila kailangan ng mga salita para magkaintindihan. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay naudlot ng isang kartero ang huminto sa harap ng kanilang gate. "Sulat po para kay Ginoong Kael Aguas." Napakunot ang noo ni Kael. Bihira siyang makatanggap ng sulat. Lumapit siya at kinuha ang sobre. Simple lang ito, walang pangalan ng nagpadala. Habang binubuksan niya ito, pinanood siya ni Tala. At nakita niya ang pagbabago. Ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Kael ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga balikat ay nanigas. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang mga mata niyang kanina lang ay puno ng kapayapaan ay biglang napuno ng isang madilim na anino. Isang anino ng nakaraan na matagal na niyang tinatakasan na ngayon ay tila bumabalik para singilin siya. Ang katahimikan sa hardin ay biglang naging mabigat. Tila ba ang anino ng nakaraan ni Kael na dala ng sulat na yon ay biglang kumalat at tinakpan ng sikat ng araw. Pinanood ni Tala si Kael na paulit-ulit basahin ng manipis na papel. Ang kanyang mukha ay tila isang batong hindi mabasa. Nang sa wakas ay tumingala ito, ang Kael na nakita ni Tala ay ang Kael na una niyang nakilala sa Baryo Magdiwang. Isang lalaking may pader sa paligid, malamig at malayo. Ngunit ngayon, alam na ni Tala kung ano ang nasa likod ng pader na yon. "May problema ba?" Mahinang tanong ni Tala, dahan-dahang lumapit. Hindi agad sumagot si Kael. Tinitigan niya ang puno ng nara na katatanim lang nila, na para bang doon siya humuhugot ng lakas. Pagkatapos, tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na pilit niyang itinatago. "Ang kaso ni Maya," sabi niya. Ang boses ay magaspang. "Bubuksan daw ulit. May bagong testigo at kailangan nila ang testimonya ko." Doon, sa lilim ng kanilang bagong puno, ikinuwento ni Kael ang lahat. Ang kanyang kapatid na si Maya ay biktima ng isang hit and run. Ang nakabangga ay anak ng isang maimpluwensyang politiko sa kanilang probinsya. Si Kael ang tanging nakakita sa buong pangyayari. Ngunit siya ay bata pa noon. Tinakot siya. Binantaan ng kanyang pamilya. Kaya sa takot, nanahimik siya. Ang kaso ay nabasura at ang hustisya para kay Maya ay hindi kailanman nakamit. Ang pagsisising iyon ang naging lason sa kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon. "Lagi kong tinatakbuhan to." Pag-amin ni Kael, ang tingin ay nasa malayo. Akala ko, kapag lumayo ako, makakalimutan ko. Pero hindi pala. Tumingin siya kay Tala. "Ngayon, hindi ko na alam kung kaya ko." Sa mga mata ni Kael, nakita ni Tala ang sarili niyang takot noong mga unang araw ng kanyang pagtakas. Ang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating Tala. Natutunan niyang lumaban, hindi lang para sa sarili niya,
kundi para na rin sa mga taong mahalaga sa kanya. Lumapit si Tala at marahang hinawakan ng kamay ni Kael na nakakuyom. Malamig ito, kasing lamig ng takot na nararamdaman nito. Kael, sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Tingnan mo ako. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Tala. Isang nangiting puno ng pag-unawa. Noong gabing yon sa bodega, pagpapatuloy niya, sinabi mo na hindi mo hahayaang mangyari ulit ang nangyari noon, na hindi mo ako iiwanang mag-isa. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ngayon, ako naman, isang salita, 4 na letra. Pero para kay Kael, iyon ang pinakamakapangyarihang pangungusap na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi mo na kailangang mag-isa, sabi ulit ni Tala. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa mga mata ni Kael. Isang luhang matagal na niyang kinikimkim. Hindi niya ito pinunasan. Sa halip, hinayaan niya itong dumaloy. Isang simbolo ng pader na sa wakas ay tuluyan ng gumuho. Kinabukasan, magkasama silang bumisita sa Hiraya Foundation. Ipinakilala ni Tala si Kael sa mga babaeng tinutulungan nila. Nakita ni Kael ang mga ngiti sa mga mukha ng mga babaeng minsay na walan din ng pag-asa. Nakita niya ang lakas sa kanilang mga kwento ng pagbangon at nakita niya si Tala, ang babaeng dumaan sa impyerno, na ngayon ay nagbibigay liwanag sa iba. Sa araw na yon, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Kael. Hindi na siya tatakbo. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang matamis na halik o isang engrandeng deklarasyon ng pag-ibig. Ang pag-ibig nila ay hindi ganoon. Ang pag-ibig nila ay isinilang sa gitna ng panganib at pinalaki ng pagtitiwala. Ito ay tahimik, ngunit matatag. Gabi na. Magkatabi silang nakaupo sa isang duyan sa hardin, sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin. Ang puno ng nara ay tahimik na nakatayo, isang saksi sa kanilang paglalakbay. Handa na ako, sabi ni Kael. Binasag ang katahimikan. Haharapin ko na sila. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Kael. Kinuha ni Kael ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang laban ni Kael ay ngayon palang magsisimula. Ang paghilom ng kanilang mga sugat ay isang mahabang proseso. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng libu-libong tala, alam nila ang isang bagay na sigurado. Hindi na nila kailangang harapin ang anumang dilim ng mag-isa, sapagkat sa kanilang hardin, sa hardin ng mga pangarap at pag-asa, natagpuan nila hindi lang ang hustisya, kundi ang isang uri ng pag-ibig na kayang magpatubo ng bagong buhay mula sa pinakapait na abo ng kahapon. Natagpuan nila ang isa't isa at sa ngayon, iyon ay sapat na. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamadilim na gabi ay kayang-kayang palitan ng isang napakagandang liwayway. Ipinakita sa atin ni Tala at Kael na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng takot, kundi sa kakayahang bumangon at lumaban sa kabila nito. At ang paghilom, kung minsan, ay hindi natin makikita sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagharap dito ng may kasama. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Tala at Kael. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.